Beepsters! Look nandito tayo ngayon sa Presidential Car Museum sa Quezon City. And obviously, nilalaman nito ang iba't ibang mga kotse na ginamit ng mga nagdaan na presidents natin dito sa Philippines. Kaya tara, i-explore natin to. Halika na, let's go. Ay, Kuya Lito, si Kuya Lito! Anong ginagawa niyo dito? Ay, sali naman ako, pinarada ko lang yung kotse doon. Sali naman ako sa vlog mo, sayang naman yung oras ko. Lagi naman paghintay ako sa kotse. Sasama na ako sa'yo. Oo, para dagdag information. Oo, madami ka kasing alam, no? Diba? Sige, tara na, let's go! Kakaikot natin kanina, ang dami ko natutunan. Parang nainganyo tuloy ako na bumili ng second hand replica ng mga kotse dito. Gusto mong bumili ng second hand car? Oo. Ayan, hindi ko kailangan basahin yan. Nako, mga Beepsters, mukhang alam ko na what time it is! Sanan! Nasaan tayo? Andito pa rin tayo. Nag-reverse lang ang camera. Ay, oo nga. Nais nyo bang bumili ng second hand na sasakyan? O di kaya ibenta ito para sa ibang pangangailangan? Here are some tips that will help you buy or sell a second hand vehicle. Yun. Research. Hindi biro ang halaga na kakailanganin mo para bumili ng sasakyan. Kaya dapat well-equipped ka sa bibilin mo na modelo. Second hand man yan o brand new. So ako ang bibili at mag-search ako sa website. Siyempre, check muna natin yung price. Then, after sa price, pag nagkasundo kayo ng seller ng sasakyan sa internet, so, pag nagkasundo kayo, number 2 ang gagawin nyo is pupuntahan nyo yung sasakyan para ma-check nyo ng actual. Pag naghahanap ka, ano ba yung needs mo? At ano yung purpose mo para bibilin sa sasakyan? Obviously, dapat thoroughly inspect the vehicle na gusto mong bilhin. Ano ba dapat na makita mo? Dapat i-check mo yung mileage. Dapat kita mo yung mga parts na dapat palitan. At dapat ma-check mo din yung mga parts na in the state of rust. Tama. Lahat na nabanggit ay malaking palatandaan kung ang bibilin mo na second hand na sasakyan ay laspag na o nasa good condition pa. Unang-unang tinitingnan natin dyan is yung langis, kung may halong tubig o wala. Tapos yung mga flooring kung baha o hindi. Saka yung mga pangilalim, mga preno, mga fan belt, mga ilaw. Tapos kung blue ba yung makina o hindi. Yan po mga dapat sinisip pag bibili. Test drive! Dapat ikaw mismo maranasan mo ang kondisyon ng sasakyan via an actual experience in short distance driving. Ang mga bagay na importante dito ay Preno, 'di ba? Ang manibela at gulong at suspensions ng kotse. Minsan, bitawan mo. Pag umaandar yung iba kasi, tabingi yung andar ng kotse. Then don't be embarrassed to put the car in a really bad strip of road so you can hear if there are problems with the suspension. siyempre, kailangan din makita ang mga papeles na nagpapatunay na ito ay isang lehitimong transaksyon. Ang iyong mga kakailanganing hanapin ay updated na kopya ng Car registration, original receipt, plate number, at syempre ang car insurance. Ang una talaga naming chine-check, kung yung kausap namin is the first owner. I-check namin yung sa ORCR, ma'am, ikaw ba to? Or sir, ikaw ba to? You have no problem. We just execute a deed of sale. Usually, nagpapaklose kami ng deed of sale between the seller and us. Before namin kukunin yung sasakyan, pinapacheck na namin sa LTO. So, meron kaming liaison na nag-check kung okay ba yung documents or baka naka-mortgage or naka-hold or something. Pinapacheck na rin namin sa clearance, sa HPG. We have also somebody na liaison na nag-check para doon. Ay, Kuya Lito, paano naman kung ikaw naman yung magbebenta nung sasakyan? Ano naman yung pwede mong i-share sa mga manonood natin? if you wish to sell a pre-loved or second-hand vehicle, etong dapat yung tandaan.
Kailangan mo malaman kung trade-in ba yan o ibebenta mo. Pag-isipan mo ng maigi kung ano ba ang gusto mong gawin. Kung nagmamadali ka at ayaw mo ng gaano kahasin, pinakamadaling paraan para magbenta ng sasakyan ay sa pamamagitan ng trade-in sa isang auto dealership. But if you want to maximize the full potential of your vehicle's market value, mas mainam na ikaw na mismo ang magbenta ng iyong sasakyan. Walang bibili ng sasakyan kung ito ay kakarag-karag. Maraming sira at masakit sa mata sa dami ng marka mula sa iba't ibang aksidente. First thing to do is invest in repairs. Difference ang price if you're going to sell it with us. Kasi, aside from we have our own showroom, pinapaano pa namin pinapalinis namin as much as possible ano yung mga nakikita namin na may konting scratch or gas-gas, pinapa-detail namin ng gusto. Last but not the least, para sa bibili at magbebenta ng second-hand na sasakyan, importante na nakahanda at mabilis na maipakita ang mga original copies ng mga ito. Oh, mga beepster, nakita nyo ba yung mga yon? Siyempre, dapat nakinig kayo. Bago kami magpaalam sa inyo, talagang last message to si Kuya Lito Ang dami talagang sasabihin nito. Sige, go! Take it away. Mga Beepsters, lagi nyo tandaan, ang pagbili o pagbenta ng sasakyan ay dapat hindi joke time. Pera at safety ng bibili ang nakasalalay dyan. Tandaan, let's do our part by saving lives, one ride at a time. Galing mo talaga, ha? Buti sinama ka dito. Hindi ko Pambayad ka masasabi ng lang. parking? Magkano ba yung parking? 20 lang naman. O sige, pang ice candy sana yun pero sige.